So pauwi na mga kaparikoy. At sabi ko sa inyo ay may snowstorm warning ang Alberta, Edmonton. Ngayon ay aabot ng ilang sentimeter ang snow. At makikita nyo naman ito sa ano ko ay yan. Ayan, kita nyo ay sobrang taas yan. Ayan, sobrang taas na ganyan. So nilinis ko na. May mga part akong video na nilinis ko yung sasakyan at napakahirap talaga. So kailangan pabulusok ito ng takbo kasi ayan, ayan, sobrang ano talaga yan. Mababalaho tayo kapag kaidandahanan natin. Yan, oh. Yan, sabi ko sa iyo. Yun. Kailangan diretsyo mo talaga yan kasi kung hindi ko i-diretsyo yan, mababalaho ako dyan. Ayun, grabe. Hindi na nakita yung mga sakyan nila. Ito yung sinasabi ko sa inyo mga kaparikoy. Ito yung worst scenario na ang pagka ganito ang snow. Talagang grabe talaga. Abot hanggang tuhod to hanggang mamayang gabi. Ito na yung sinasabi nila na pagbangon mo kinabukasan di mo na makikita ang sasakyan mo. Ito na yun. Kailangan talaga bultuhan na kanina. Buti na lang. Yung isa nabalaho, yung isa kasama ko doon, mabuhukay. Ako, alam ko na yan. Kailangan talaga yung dadaanan mo ay clear. Yan saka mo ngayon paharurutin yung sasakyan mo. Kasi pag uminit yung gulong mo at mag-i-spin lang yan, lalong mababalaho ka na ng husto kasi uminit nga. So nalulusaw siya ng malulusaw yung snow. Then magiging parang black ice siya. Kita niyo yan? Oh, dulas. Kaya para sa ating mga kababayan dyan sa Canada man o kahit saang parte ng Canada at ganito ang sitwasyon ninyo ay talagang dapat mag-iingat talaga kayo, doble ingat talaga. Ayan. Alam nyo kasi hindi naman masyadong malamig. Negative 17 lang naman yun. Mas malamig yung nakarang araw. Negative 34 o 36. So ngayon hindi naman masyadong malamig yan. Ang problema lang, ang kapal, sobrang kapal ng snow. Bumaha ng snow. Ganito kahirap kapag kayo bumaha ng snow. Grabe yan. So snowstorm nila tinatawag. Kung sa Middle East ay sandstorm, dito naman snowstorm. Yan. Yan, matinding hangin yan. Grabe ang lamig. Buti tumigil-tigil ng konti na ang snow. Kasi kanina tuloy-tuloy ang pagbagsak ng snow. Kaya grabe. Iwasan talagang marami talagang nababalaho. Makikita nyo yan sa kalsada ngayon.
Lapit na nun, no? Ang babagal ng mga sasakyan ngayon. Kasi makikita niyo yung paligid niya. Grabe. Pero mas okay na rin yung mabagal. Pag ganito talaga, todo ingat talaga. Ayan. Parang nasa ano tayo, Life of Yakuts sa Siberia. Ayan, napaka tinding lamig doon. Nagumabot ng negative 65 o negative 85 na pinapaligo nilang tubig doon ay pinapakuluan nilang tubig para makaligo sila. Yan, buti na lang wala ng hangin. Kasi kanina sinabayan pa ng hangin at saka snow. Yan, mahirap. Hindi umano yung preno mo. Mano naman yung preno niya, kaso dire-diretso ka sa trailer. Oops. Yan ang mahirap. Kita niya ang rinig niya. Ano tayo dyan? Kasi mahirap yan. Yung malaking truck na yan, mahirap pagsabayan mo yan. Wala kang makikita sa harapan nyo. Kaya kailangan unahan nyo talaga yan. Ganda ng araw mga kaprego. Pag ganito, winter, sikat ng araw ay maganda. Yan. Oops. Yan, kita nyo. Yan ang sikat ng araw. Sikat ng araw. Sunset. Sunset pala yan. Paglubog ng araw. Yan. Yan, kita nyo na. Yan, namimidpid siya sa gilid. Oops. Oops. Oo. Takot. Kaya naman madulas ito ganito, hindi siya dry kasi nung nakaraang araw ay nagmelt lahat ng ano. So nung nagmelt, so black ice yung mga nandyan sa area na yun. Dito na tayo. Yan, mga truck na yan, mabibili siya. Sila yung hari ng kalsada. Sila yung hari ng tuwing winter. Yan, mga truck. Kaya sila yung matakaw na nakakadisgrasya.
tuloy yung snow niya hanggang mamaya. Totally mamaya paggising ko ng alas 6 o alas 5 abot tuhod na yung snow niya. Kaya dadalhin ko na yung pala. Ay hindi na pala kasi may pala dun sa ano pala. Kailangan makita ko yung pang scrape ko sa ano sakyan sa ice. Sakit sa dulo. Yan, kaya tingnan nyo talaga may kasi pag naghintuan lang, biglaan lahat, tapos magbigla kayo ng palino. Dire-diretso talaga kahit yan. Yan, naghintuan sila. May disgrasya na naman mga kapari ko pagka ganon. Ayan. May disgrasya na naman mga kapari ko pagka ganon. Sa daan pa ba ako? Yan haba no. Yan lalim. Yan, tingnan natin kung makakadaan pa ba tayo dito. Pero pinabaybay natin dito ano. Ayan, kita nyo? Haba ng traffic na naman. Grabe. So ibig sabihin ay grabe ang ano na ngayon dito. May nagliparan na naman na sakyan. Yan. So matindi yan. Oo ha. Ganoon natin na konti. Kita nyo yung ice. Ice build up ng sakyan. Lumalambitin ang mga ice sa likuran niya. Wala pang nag-script dito sa bahagi na yan. Wala pa. Yan, so makikita nyo yan. Lahat yan wala pa. So talagang freeze na freeze pa yan. Update na update yan mga kaparikoy. Tindi yan. Minsan lang akong nabalahaw. Doon pa sa trabaho ko, nabalahaw ako. Talagang pala talaga ako ng todo. Kasi ako yung pinakaunang dumating ng time na yun kasi. Last year lang yun. Mano ng 25 cm ang taas na snow. Buti pinagbigyan tayo. Malalim na yan dyan mga kaparikoy. Sa kabila na yan, side na yan. Malalim na yan. Tiyak may mahaba na naman na tuwing ganito na sobrang grabe ang ay matindi ang disgrasya din. Hindi disgrasya na namatay, kundi disgrasya na talagang wala, daan silang daan sa gilid, wala naman na nadaanan talaga yan. Ano na to, mukong na to yan, ito ay delikado yan yung ginagawa nito. Yan mga sumaside
ano na yan, delikado yan. Yan, kasi wala na sa line yan eh. Bukod dun sa wala ng linya, talagang hirap na. Yan, pinagbigyan natin muna siya. Kasi wala nang daanan yan dyan eh. Ang isa bumubulusok talaga papunta doon. Pwede ba? Mahimik sila. Masyado sila nagmamadali. Gusto nang uminom ng beer eh. Hindi nga ako uminom pa ng beer eh. Mauna na kagad kayo. Yan, yung mukha ko ay nangangati na. Yan, pagka parang nasusunog sa ano yung ano, sa snow, mukha mo, parang magkakaroon ng ano, parang mangangati kasi parang wala na pakiramdam. Ganun yun. Parang nasusunog ang balat. Para kang isda na ano, pinurusin. Tapos nilagay diretso sa kumukulong tubig na hindi halos maluto. Na ano, ayan. So ilang oras to, ilang minuto tong video natin pagka ganito. So ganito lang ang ating gagawin muna para ma-update kayo sa mga sitwasyon dito ngayon sa Canada. At ganito ka worst pag lalo na December, January, yan. Ang January ay talagang yan yung pinakamatinding lamig. Doon na umaakyat ang negative 41 sa January ang temperatura. Yan ang pinakamatindi. Minsan wala nang pasok sa ano yun, ibang trabaho. At kami noon dati ay hindi kami pinapalabas. So lahat ng mga order na palabas ay wala. Kinakat yan. Ayan. So yung mga clubber maganda talaga pagka, maganda naman talaga kapag truck ang iyong dala. Pero mahal na, sobra talagang ano, kasi ikaw rin ang magsakripisyo na magbayad eh. Baka magdo-double job ka pa para may pang ano doon. Maganda lang yan sa mga ano, An hour later. so mga kapare ko, malapit na tayo sa bahay. So nakaraos naman tayo dun sa traffic na yun. At meron lang parang nabalahaw, hinila sa ano, tinow. Yun. So itong papasok na to ay sobrang marami talagang snow dito. Kasi mga residential area na to eh. Lahat ng mga residential area ay talagang nahuhuli yan sa pagdating ng shovel sa snow. Talagang makapal yan.
ng snow dito pagka ganitong yan, pag ganito ang pauwi. Huli na yung na-script nila. Baka bukas pa mag-script yung mga yan kasi hantayin pa nila yung bulusok ng maraming snow darating. Kaya ulitin natin ulit na mag-iingat ng lahat, lalo na mamayang gabi. Diyos ko po, ayan, oras pa lang naman ngayon dito ay 4:30, nadili na tayo. Instead kung sa summer nakarating ako sa bahay 4:15, nasa bahay na ako. So 15 minutes lang ang biyahe. Ngayon aabot ka ng pag sunerte, pag minalas ka pa, abot ka na 1 oras sa daan. Ayan. Swerte mo na makakaya kagaya nito. Swerte na ako ng 30 minutes biyahe. Ay. Diretso lang tayo. Ayan na, may nagbubuldos na pala, oh. Yan, nag-snowplow na sila. Kasi kung kanina yan, pagbagsak niyan, ay grabe yan, napakataas ng snow niyan. Yan, yung mga naglalakad dyan, hindi na nakikita ang daan. Tayo baha sa Pilipinas, dito hindi, snow. Dito talo ang mga kotse kasi mapapalaho ko talaga sa snow. Mapapalaho ko sa snow kung talagang yung hindi pa nadadaanan. Ay, hirap ha. Para kang tumatakbong para kang na sa buhanginan. Ayan, ganyan ang feeling. Sa buhangin.
salamat ulit sa inyong pagsubaybay. Balik na naman tayo sa pagsubaybay sa ating mga kwentong Buhay Canada. Ito itong ng mga snow. Tayo ng matiwasan at maayos na safe naman. Kita mga barko, wala na tayong makikita, puro snow ang ating bandang likuran. Huwag tayo ng konti kasi hindi tayo makadaan kaya diba? So, maraming salamat ulit sa inyong pagsubaybay sa aking mga kwentong Buhay Canada. Kaya dito lang sa Buhay Canada. Okay.